Hello, kamusta tayo lahat? I worship the Almighty Father for always teaching us and guiding us when we read His words and also in our everyday living. He's protecting us and teaching us on what to do every day. Kaya pag may mga nakakasalamuha tayong tao, no? Si Almighty Father, kaya nagiging maayos ang pakikisama natin or socialize natin sa mga tao. It's because of the goodness of our Father. Nahahawa tayo ng kabaitan ng tatay natin. Kasi kung tayo sa sarili natin, on our own, we are not good. We are wicked. Nakukuha lang natin yung good characteristics from our Father. And I worship Jesus Christ, my Savior, my Redeemer, for His patience, giving us His life for us, so that we may live. So it's all for us. Sa atin lahat nakadirect. Sa atin lahat nakafocus. Si Almighty Father, si Jesus Christ, sa atin lahat, kahit na tayo ay makasalanan. Mahal na mahal tayo ng Almighty Father. Si Almighty Father ang ating treasure. Si Jesus Christ ang ating treasure. Ang Holy Spirit ang ating treasure. Si Almighty Father naman, tayo naman ang kinoconsider niya na treasure. Alam niyo ba yan? Tayo ang kinoconsider niya na inheritance niya. Kahit na madumi tayo. Pero dahil kay Jesus Christ, naging acceptable tayo kay Almighty Father. Kaya dapat nating pasalamatan si Jesus Christ. Jesus Christ is God, just like the Almighty Father. Maraming mga proof na dito sa Bible na hindi ko alam bakit hindi nakikita ng iba na nagko-consider kay Jesus na prophet. Kino-consider nila si Jesus na prophet, pero si Jesus is more than a prophet. He is God, the Son of God, the only begotten Son. At siya yung man clothed in linen na dapat natin bigyan ng pagpapahalaga. Si Jesus Christ sa kahit na sino man na nabuhay na tao dito sa mundo. Napansin ko, no? Mas binibigyan niya ng pagpapahalaga yung yung founder ng religion ninyo, tsaka ng denomination ninyo. Mas binibigyan niyo ng magpapahalaga, no? Mas sineselebrate nyo. Tao yon, yung leader ninyo. Si Jesus Christ, kasama niya si Almighty Father simula pa ng umpisa. Hindi ko alam kung bakit hindi niya nakikita. Dito sa Philippines, no, meron mga nagka-consider kay Jesus na prophet. Sa ibang bansa, ganun din. Bakit hindi kayo magsama bilang isang religion? Naghihiwalay pa kayo, no? Pero pareho naman kayo ng paniniwala. Parehong baluktot ang paniniwala ninyo. Blind leading the blind. Jesus Christ, the Son of God, and also God, because He forgives sins. At sa Kanya binigay ng Almighty Father yung gloriousness niya, no? Nabasa natin, di ba? Inuulit-ulit ko, Jesus Christ, wala nang iba. Walang santo, walang saint, walang babae. Ginamit lang si Mary. Kaya dapat devoted tayo kay Jesus Christ, kay Almighty Father. Yun ang nasa Bible. Kung anong nasa Bible, yun ang susundin natin. Hindi tayo susunod sa kung anong sinasabi ng tradisyon or ng mga tao na wala naman sa Bible.
Mas una itong Bible kaysa sa religion ninyo, kaysa sa denomination ninyo. Dahil ang author ng Bible, the Alpha and the Omega, the beginning and the end. No? So itong Bible, importante ito. Dito nakalagay instructions, manual of our lives. Romans, nakita ko sa Romans chapter 15 verse 4. For whatever was written in former days was written for our instruction. So itong Bible, written in former days. Ito yon. Was written for our instruction, that through endurance and through the encouragement of the scriptures, we might have hope. Romans chapter 15, verse 4. So kung hindi nakasulat sa scripture or dito sa Bible, hindi natin i-acknowledge. Dahil imbento yun ng tao. Ha? Gumagawa lang ng nag-uusap-usap. Ikukwento ko ba uli? Nag-uusap-usap yung mga tao na wala namang guidance ni Almighty Father. Nagkakwentuhan sila at gumagawa sila ng sarili nilang desisyon. O dito naman sa New King James Version ng Romans chapter 15 verse 4. For whatever things written before were written for our learning, that we, through the patience and comfort of the scriptures, might have hope. Okay? So last time we read Isaiah chapter 60. Hanggang 66 pala ang Isaiah, no? Malapit na tayo matapos ng Isaiah. Noon, hirap na hirap akong basahin ng Isaiah. Hindi ko maintindihan. Napasalamat yung Almighty Father, pinapaintindi niya sa atin ngayon. Kasi di ba kung babasahin niyo lang na mag-isa lang kayo yung gagamitin ninyo yung sarili nating wisdom and knowledge. Paputol-putol, patalon-talon, paputol-putol. Tapos biglang may sasabihin ibang pangalan, biglang may sasabihin ibang lugar. So ngayon, naliliwanagan na tayo. Naliwanagan ako. Kayo ba naliwanagan ba kayo? Sino kausap ko lang? Kausap. So maliwanag na sa akin. Ha? Sa inyo ba naliwanagan ba kayo? Hindi kayo nanonood. Okay lang kung hindi kayo nanonood. Importante na magbasa kayo ng Bible. Through the guidance of the Holy Spirit. So dito sa Isaiah chapter 60, yung counterpart ito sa New Testament, Revelation chapter 21. So this is the dawning of a new Jerusalem. May establish ang Zion. Dito sa Old Testament, ang Zion ang name. Pero sa New Testament, New Jerusalem ang tawag. Pero it's just the same. Dahil nabago na. Naging malinis na ang lugar, wala lang mga wicked people. Kaya Zion or New Jerusalem ang tawag. Pero nung namumuno pa or dominated by wicked people, itong mundo, ngayon, dominated by wicked people. Tayo yun, wicked. Patuloy pa rin nagkakasala. Ang tawag sa mundo ay Babylon. Pero pag binago na ni Almighty Father, babawiin ni Almighty Father to sa mga tao. Itong mundo na to. Itatapon niya lahat ng mga wicked sa flame of brimstone, fire of brimstone, and that's for all eternity. Nandun na lang sila. And then this world, lilinisin ito, ibababa ang New Jerusalem. Nakita naman natin, nabasa natin sa Revelation chapter 21 yung itsura ng New Jerusalem. At ginawa ni Almighty Father yung magandang maganda. It's for His people. Wala nang gagawin pa ang mga tao. Lahat provided ni Almighty Father.
So, dito na tayo, no? Sa Isaiah chapter 61. The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to preach good tidings to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those who are bound. Anong sasalita dito? I see Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ ang in-anoint ni Almighty Father to preach good tidings or good news to the people. To the poor. Ito ay hindi lang naman materially poor, no, or earthly possessions na poor, kundi poor in spirit. He has sent me to heal the brokenhearted. So si Jesus pinadala para pagalingin tayo. I-heal tayo. At to free people from the bondage of sin. So si Jesus lang ang makakapagpalaya sa atin sa bondage ng sin. May prophet pa na nakapagpalaya ng bondage of sin? Wala. Si Jesus lang. Sa John chapter 8 verse 36, si Jesus, hindi siya prophet. God siya. Kaya siya nakapagpalaya ng mga tao from the bondage of sin and slavery of sin. No? Ha? Hindi ko maintindihan ba't ganun yung mga tao na nagsasabi na prophet si Jesus. Hindi ko maintindihan. Nakalagay naman dito sa Bible. Hindi ba nila naiintindihan? John chapter 8 verse 36. Therefore, if the Son makes you free, you shall be free indeed. Kaya pag si Jesus pinalaya tayo, malaya na talaga tayo. Tayo lang ang nagkukulong sa sarili natin sa kasalanan. Si Jesus ang nagpapalaya sa atin. At siya rin ang nag-preach ng good news to the poor. So, nung pinanganak si Jesus Christ, in-announce yon ni Almighty Father. He let it be known to the people. Different kinds of people. Shepherd, kahit na yung mga magi na tumitingin sa stars, no? Hindi sila kay Almighty Father, pero nalaman nila, it's because the Almighty Father informed them. So it's a celebration dahil nga dumating na yung Savior. Kaya ipinaalam sa mga magis, sa mga shepherd. Yung magi is considered na marami silang mga wealth, earthly wealth. Yung shepherd naman, poor people. So, symbolizes mga mayayaman at mahirap, in-announce. Kaya ang mission ni Jesus Christ is to preach good news. Ano ba yung good news? Na we will be saved. May tagapagligtas na tayo. Hindi na tayo kailangan pang lapit sa high priest, magsusunog ng mga animals, magdadala tayo ng animals. Hindi na. No? Si Jesus Christ, yung mission niya to proclaim the good news of the kingdom of God. No? It's Mark chapter 16 verse 15. Go into the world and preach the good news to every creature. Luke chapter 4 verse 43. I must proclaim the good news of the kingdom of God to the other towns also, because that is why I was sent. Sabi ni Jesus, to preach the good news. Luke chapter 2 verse 10. I bring you good news of great joy, which is for all people. For all people. Lahat ng tao, para sa lahat ng tao. Romans chapter 10 verse 15. How beautiful are the feet of those who proclaim good news of good tidings. Ito naman,
yung mga tao na nag-share ng good news. Yung good news, may Savior tayo. Yun ang good news. So, nakalagay din sa Matthew chapter 9, verse 35, Matthew chapter 24, verse 14, Luke chapter 8, verse 1, Luke chapter 16, verse 16, and Acts chapter 8, verse 12. So, si Jesus Christ, He was anointed by the Almighty Father. Na nakikita naman natin, nabasa natin sa Ezekiel chapter 10. No? Gusto niyo bang basahin natin sa Ezekiel chapter 10? Then it happened when He commanded the man clothed in linen, saying, take fire from among the wheels, from among the cherubim that went in and stood beside the wheels. And the cherub stretched out his hand from among the cherubim to the fire that was among the cherubim, and took some of it and put it into the hands of the man clothed with linen, who took it and went out. The cherubim appeared to have the form of a man's hand under their wings. Si Jesus Christ, ang man clothed in linen na may inkhorn. Maliwanag na sa akin. No? Naliwanagan na ako eh. Ang liwaliwanag. Kitang-kita na natin. Eh, hindi ko alam kung nakikita ninyo. Kitang-kita ko na. Nakikita ko. Dati, Christian ako. Alam ko si Almighty Father. Mahal ako. Pero parang medyo may konting dilemma na parang may gusto pa akong malaman. Ganun, gusto ko pang maintindihan. Marami akong tanong. Lahat ng tanong, nasagot na. Hindi ko alam na ikwento ba sa amin to dati, nung bata pa ako. Naibasa ba sa amin to? Dito tayo sa verse 2, no? To proclaim the acceptable year of the Lord, the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn. Kasi lahat tayo nagbo-mourn. Lahat tayo may problema. Lahat tayo may trials. Lahat tayo may tribulations. God will comfort us. No? At the day of reckoning, which will be revealed by the Almighty Father in His time. Nasa time frame ni Almighty Father. Day of vengeance of our God. Sinang kaaway ng Almighty Father? Which He will avenge us. Evil and principalities of this world. Dahil hindi naman tao ang kalaban natin, kundi mga evil spirits and principalities of this world. Ngayon, yung mga tao, nagpapagamit sila sa evil, no? Sa evil spirits. Kaya gumagawa sila ng mga mali. Nagsisinungaling sila. Para mailayo tayo kay Almighty Father. Some are aware of it, but some are not aware. Kasi they are being blinded by Satan. Verse 3. To console those who mourn in Zion, to give them beauty for ashes, the oil for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness, that they may be called the trees of righteousness, the planting of the Lord, that He may be glorified. So tayo, pag napunta tayo kay Almighty Father, He will be glorified. Magka-glorified si Almighty Father dahil nakabalik tayo sa Kanya. Kaya tayo din kinoconsider niya na kanyang inheritance. Kinoconsider niya tayong precious. Kaya nga bibigyan niya tayo ng sariling bahay na may mga gems, magandang lugar ang ibibigay niya sa atin. Iingatan niya tayo. Di ba kayo natutuwa nun? So God will comfort us. He will cheer us. He will reassure us. And He will give us a new body.
Hindi yung katawan ngayon natin na nasisira, nabubulok, kundi yung body na hindi na nasisira. Incorruptible body na ang bibigay sa atin. At imbis na malungkot tayo or gloomy, He will anoint us. Tapos yung damit na ibibigay niya sa atin, no? Hindi na mga kabigatan sa buhay ang daladalahin natin, kundi clothes up for the presence of the Most High. Malinis ng damit na ibibigay sa atin. Garment of praise. Katanggap-tanggap at kapuri-puri kay Almighty Father. So that we may be called trees of righteousness. Ano ba yung mga trees? Yung tree, di ba may buhay yon? May mga fruits, may mga branches, may mga ugat, may dahon. No? Nabuhay at maganda sa paningin ni Almighty Father. The planting of the Lord that He may be glorified. To save His people. Para mapapurihan si Almighty Father. Verse 4, and they shall rebuild the old ruins. They shall raise up the former desolations, and they shall repair the ruined cities, the desolations of many generations. So yung old ruins, yung Babylon, malilinis yon, babaguhin ni Almighty Father yon, i-rehabilitate ni Almighty Father, i-reconstruct, i-restore ni Almighty Father itong mundo, babawiin niya sa mga tao. At ang magro-rule, si Jesus Christ, siya ang King. At si Jesus Christ, sinashare naman niya sa atin ang pagro-rule sa kanyang kingdom. So ngayon, dominated by wicked people itong mundo. Greedy people, inventors of evil things. But the Almighty Father, tatanggalin niya lahat yun. Verse 5, strangers shall stand and feed your flocks, and the sons of the foreigner shall be your plowmen with your vine dressers. Bakit sons of foreigner? Kasi iba-ibang mga race to, iba-ibang mga itsura, iba-ibang lahi. Hindi lang lahi ni Abraham, kundi from Adam, no? Wala na palang ang lahi pala ni ni Noah, kasi yung si Cain wala na eh, no? So from Noah na, dahil yung mga lahi ni Cain wala na yun, di ba? Nalunod na nung nagkaroon ng Great Flood. Kaya ang natirang lahi ay kay Noah. So sons of foreigner, no? Di ba tatlo ang anak ni Noah? So iba-iba na, ang dami-dami ng mga tao ngayon, descendants. Yun ang titira sa bahay ni Almighty Father. Sila ang makaka-inherit. Verse 6, but you shall be named the priests of the Lord, and they shall call you the servants of our God. You shall eat the riches of the Gentiles, and in their glory you shall boast. So di ba tayo yung chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Kaya nga priests of the Lord. Tayo yon. Wala nang gender, wala nang sex, kasi hindi na natin kailangan procreate. So lahat tayo magkakapatid. Lahat tayo servants of our God. So wala na mga doubts. No, dito sa verse 7. Instead of your shame, you shall have double honor, and instead of confusion, they shall rejoice in their portion. Therefore, in their land they shall possess double. Everlasting joy shall be theirs.
everlasting joy, celebration for all eternity, satisfied, contented. We will never be found wanting. And we will never be ashamed anymore. And confused. Hindi tayo mako-confuse. Kasi kasama na natin yung tatay natin. Siya kasi Jesus Christ. No doubts, no confusion. Verse 8. For I, the Lord, love justice. I hate robbery. For burnt offering, I will direct their work in truth, and I will make with them an everlasting covenant. Everlasting covenant. It's for all eternity. Forever. My forever with the Almighty Father and Jesus Christ. Ayaw ni Almighty Father ng pinagnanakawan siya for burnt offering. Bakit nabanggit yung burnt offering? For I, the Lord, love justice. Justice, pag sinabing justice, kasama dito yung righteousness. I hate robbery, sabi niya sa verse 8. Kasi, tas binanggit yung robbery for burnt offering. Ano ba yung robbery for burnt offering? Kasi kung i-check mo sa Leviticus, nandun yung nakasulat doon. Leviticus 1, Leviticus 2, Leviticus 3. Andun yung iba-ibang mga klaseng offering. Burnt offering, grain offering, fellowship offering, also known as peace offering, sin offering, at saka guilt offering. May iba-ibang mga process yon. In-offer yon kay Almighty Father. May mga animals na sinusunog. Ano yung I hate robbery for burnt offering? Yung burnt offering, it's worshiping the Almighty Father in total commitment to God. And it will be burned, and it will burn day and night. So, pag sinabing I hate robbery, nawawala yung pag-worship natin kay Almighty Father. Hindi natin siya ina-acknowledge. Nagagalit siya pag hindi natin siya ina-acknowledge. Dahil siya ang creator of this world. Pag hindi tayo committed kay Almighty Father, ninanakawan natin siya ng karapatan niya. Dahil karapatan niya ang purihin at pasalamatan dahil siya ang nagawa ng mundo na to. Kaya sabi dito, I hate robbery for burnt offering. Kaya dapat natin purihin at pasalamatan lagi yung tatay natin. Mahalin natin siya. Kaya nga diba ang first commandment, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might, with all your mind, with all your strength. Yun ang first commandment. Sa 10 commandments, no? And then sa New Testament, 2 commandment na lang, nandun pa rin yung love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might, with all your strength, with all your mind. No? Lahat nandun, mahalin si Almighty Father ng buong buo. Tapos yung second commandment is love your neighbor. Kaya priority si Almighty Father dahil pag prioritize natin si Almighty Father, lahat na ng good works susunod na sa atin. So tandaan niyo, may iba-ibang mga offering, no? So ang bilang dito ay burnt offering. Ngayon, si Jesus Christ, nung binigay niya yung kanyang buhay sa atin, nawala na yung burnt offering, nawala na yung grain offering, nawala na yung fellowship offering, nawala na yung sin offering. At ang guilt offering. Ano ang natira? Nag-combine silang lahat. Nag-combine lahat yung offering. Si Jesus lahat. Si Jesus na, yung si Jesus, in-offer niya yung kanyang buhay, we worship natin si Almighty Father. Si Jesus, in-offer niya yung kanyang buhay, nung binigay na niya yung kanyang buhay,
Si Jesus na yung ating bread of life. Hindi tayo magugutom. Siya yung grain offering. Siya yung fellowship offering dahil siya yung Prince of Peace. Sin offering dahil tinanggal na rin niya yung kasalanan natin dahil sa kanyang dugo. Napatawad tayo sa ating mga kasalanan. At wala na tayong guilt. Kaya yung guilt offering, sinakop na rin ni Jesus Christ. Yun ang difference ng Old Testament at New Testament. Sinakop na ni Jesus Christ lahat. Siya na rin ang high priest. O may prophet bang makakagawa ng ganon? Jesus Christ lang. Ang daming proof. Hindi nyo makita. Hindi makita ng ibang tao. Verse 9. Their descendants shall be known among the Gentiles, and their offspring among the people. All who see them shall acknowledge them that they are the posterity of whom the Lord has blessed. So tayo, pag tayo ay nagtitiwala kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ, makikilala tayo ng mga tao na tayo ay mga anak ng Diyos. Tayo ay family of the Almighty Father. Malalaman nila ang kakaibahan natin sa ibang mga tao. Sa verse 10, I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in my God. For he has clothed me with garments of salvation. He has covered me with a robe of righteousness, with a bridegroom decks himself with ornaments. And as a bride adorns herself with her jewels. So tayo, magre-rejoice tayo, magse-celebrate tayo. Dahil si Almighty Father, Jesus Christ, binigyan niya tayo ng garments of salvation, robe of righteousness. Parang bridegroom na merong mga ornament, at parang bride na may jewel or a treasure na dala-dala. Pag si Almighty Father, hindi tayo maghahangad pa ng iba. Naghahangad pa ba kayo ng iba? Naghahangad pa ba kayo ng iba? Pag si Almighty Father, bakit maghahangad pa ng iba? Na kay Almighty Father na lahat, wala tayong gagawin. Na pagtitiwala sa Kanya, pagmamahal sa Kanya. At lahat ibibigay sa atin ni Almighty Father. Ilista ninyo lahat ang bibigay sa atin ni Almighty Father. Yung inheritance. Ano ba yung inheritance? Hindi na tayo mamamatay. Hindi na magkakasakit. Puro peace ang magmamayani. Hindi tayo mamamroblema sa kakainin. Ang dami. Hindi na mamamroblema sa kung sino ang mamumuno. Si Jesus Christ na yun. Kaya walang kaguluhan. Ano ba, nabanggit ko na ba yung hindi tatanda? Ano pa? Magro-rule kasama na Jesus. Ang dami. Marami pa eh. Kaya pag yung Almighty Father, panalo tayo. For all eternity pa yon. Kontratang hindi mauubos, hindi matatapos. Sa ngayon, kailangan muna natin magtiis. Kasi yung kapalit, mas malaki ang kapalit. Di ba ganun tayo? Hindi, magtiis muna tayo. Darating ang panahon, yayaman din tayo. Ganun, di ba? Kaya tayo, magtitiwala tayo kay Almighty Father tsaka kay Jesus, darating ang panahon. Hindi na tayo malulungkot. At forever yon na maganda ang buhay natin kay Almighty Father. Verse 11.
For as the earth brings forth its bud, and as the garden causes the things that are sown in it to spring forth, so the Lord God will cause righteousness and praise to spring forth before all the nations. Pag sinabing spring forth, patubo, no? Tumutubo yung mga halaman, ganon. Green lahat ng mga nasa paligiran, kapaligiran. Maganda yung ani or yung harvest. Ganon, di ba? Pag sinasabing is shown in it to spring forth or basta pag sabing spring forth, ano ba yung spring sa Tagalog? Yung na tumutubo, as the garden causes the things that are sown in it to spring forth. Nakakita na kayo ng garden, di ba, na maraming mga bulaklak? No? Di ba ang gandang tingnan? At pag tinitignan mo, napaka-peaceful tingnan, ang ganda-ganda na hindi mo maipaliwanag yung happiness mo. Ako kasi pag nakakita ko ng flowers, ang dami. Nakakatuwa naman, ang dami naman ito. Kayo ba ganun ba kayo? Ganun din ang ibig sabihin itong verse 11. Joy and gladness and peace. And with our Father, we will find rest. Meron tayong rest and meron tayong future with our Father, with Jesus Christ. So for now, magtitiis muna tayo. Dahil si Jesus Christ, nagtiis siya. Siya yung example ng nagtiis. Si Jesus Christ. Siya ay God. Just like the Almighty Father, pero nagtiis siya. Nakisama siya sa mga tao. Tayo pa kaya ang hindi makakatiis? Kung yung Diyos natin, si Jesus Christ, nakatiis siya dito sa mundo. Tayo pa ba? Kaya si Jesus Christ, na pagwagian niya yung mundo na to, tayo rin, mapagwawagian din natin ang mundo na to. Sa konting sandali na lang. Pagdating ni Jesus Christ, everything will be changed. Babaguhin lahat ni Jesus Christ, ni Almighty Father. Hindi tayo mahihirapan. First Peter chapter 1 verse 3 and 4. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to his abundant mercy has begotten us again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance incorruptible and undefiled and does not fade away, reserved in heaven for you. Naka-reserve, may reservations. May RSVP tayo in heaven. Dahil sa abundant mercy ni Almighty Father, binadala niya si Jesus Christ nang sa ganun magkaroon tayo ng hope. Sa pagkabuhay ni Jesus Christ from the dead, makukuha natin ang inheritance natin na hindi nabubulok at malinis at hindi nawawala, na naka-reserve na in heaven for us. And our citizenship is in heaven, and from it we await a Savior, the Lord Jesus. Philippians chapter 3 verse 20. So ang citizenship natin, we are not of this world, no? Hindi tayo taga dito sa mundo na to. Hindi tayo alien. Walang outer space, no? Alam niyo 'yon, hindi niyo alam. Yung alien, fallen angel yon, nagbabalat kayo lang na kunyari angel para mailayo ang mga tao kay Almighty Father. Ngayon, yung citizenship natin ay nasa heaven.
At syempre, pag nagkaroon ng New Jerusalem, ibababa ni Almighty Father yung heaven, yung New Jerusalem. Itatatag niya dito sa mundo, babawiin niya itong mundo na to from wicked people, tapos lilinisin ni Almighty Father ang magulong mundo na to. Wala nang politics, wala nang mga businesses, wala nang mga manggugulang, wala nang mga greedy people. Tatanggalin ni Almighty Father. Wala na lahat ng mga makakadumi sa mundo na to, pati ang mga idolaters. Wala. Kaya kung nagpa-practice ka ng idolatry, tigilan mo na ang pagpa-practice ng idolatry. Walang idolaters. Tatanggalin ni Almighty Father. At saan ilalagay ni Almighty Father lahat? Ni Almighty Father lahat ng mga tao na mga wicked sa lake of fire. Kaya tayo, meron tayong hope and joy for the future. May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit, you may abound in hope. Romans chapter 15, verse 13. Dito naman sa Isaiah chapter 40, verse 31. But they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Nabasa na natin ito, diba? Isaiah chapter 40, verse 31. So, meron tayong hope. Meron tayong future with Almighty Father. Those people who are wicked and wants to stay wicked, the unbelievers, they'll never have peace. They'll never have future and the hope. Dahil sa Hades, sa Sheol, walang hope doon. Walang future doon. Walang peace doon. Ito, Romans chapter 12, verse 12. Rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayers. Pinapalalahanan tayo. Sinulat ni Paul, guided siya by the Holy Spirit of God, na magpasalamat tayo, mag-celebrate tayo na may hope tayo, at maging pasyensyoso sa time ng sufferings and trials and tribulations, kasi may hope tayo, and our hope is Jesus Christ and the Almighty Father. And we should pray always. Importante, to pray always, to talk to our Father, to talk to Jesus Christ, through the power of the Holy Spirit. Dahil, dito 2 Corinthians chapter 4, verse 17 up to 18. For this light momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison, as we look not to the things that are seen, but to the things that are unseen. Nabasa na natin to, di ba? Sa 2 Corinthians. Nakita niyo na ba yung 2 Corinthians? May 2 Corinthians. Yan tayo sa YouTube. Doon tayo nakafocus sa things that are unseen. Kaya nga, yung pag may hope tayo, may future tayo, unseen yun sa ngayon. But, pag nangyari na yun, makikita na natin yun. But for now, it is unseen. Hindi tayo tumitingin sa mga bagay na nakikita na ngayon natin sa kapaligiran natin. Tumitingin tayo sa tatay natin. At magtitiis tayo. Romans chapter 8, verse 18. That the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. Yung sufferings na pinagdadaanan natin sa ngayon, it's incomparable to the things that we will be experiencing. And that we will be revealed to us in time.
Kaya, we should be praying always. We should have hope and have faith in our Father. Dahil kailangan natin yon. Pag may time na tatamarin ka mag-pray, no? Kahit nasaan pwede ka mag-pray. Huwag tatamarin. Kakausapin si Almighty Father kahit nasaan tayo. Pag kinausap natin si Almighty Father, let's consider us praying already. Kahit na hindi ka nakatigil or may ginagawa ka, you talk to our Father. Let's talk to our Father. Nakahiga ka, hindi ka makatulog, or kausapin mo Almighty Father, Jesus. Matutuwa si Almighty Father pag kinakausap natin siya. Kino-consider natin siyang tatay niya. Hindi natin de-defile yung burnt offerings. Hindi natin siya nananakawan ng burnt offerings. Hindi natin tatanggal sa kanya yung pag nagpe-pray tayo. It's also worshiping our Father. Dahil we know that we have a Father. We know and we have faith in Him. Hindi natin siya ninanakawan. No? And we must acknowledge Jesus Christ dahil yun ang turo sa atin ng tatay natin. Kung ano ang sinabi ni Jesus Christ, yun ang susundin natin. Kasi sabi ni Jesus Christ, my Father and I are one. And sabi ulitin ko lang, no? Sabi niya, Almighty Father, He's my Son, listen to Him. Pag sinabing listen to Him, walang reservations yun, walang boundary yun, no? O ito lang ang pakinggan mo sa sinasabi ng anak ko. Wala. Pag sinabing ni Almighty Father, listen to Him, lahat ng sasabihin, ibig sabihin yon. Lahat ng sasabihin ni Jesus Christ. Walang pili yon. Walang pinipili si Almighty Father sa sasabihin ni Jesus Christ. Kung dahil si Jesus Christ ang pinadala ni Almighty Father to save us from our sins. He's our Redeemer. Kaya lagi natin itataas ang pangalan ni Jesus Christ. At pag nag-glorify si Jesus Christ, nag-glorify din si Almighty Father. Nakalagay naman, di ba? Sa John chapter 17. John chapter 17 ba yun? Hindi niyo ba nababasa yun? Ako, hindi ko mababasa. Ito, nakalagay dito, pag nag-glorify si Jesus, nag-glorify din si Almighty Father. And now, Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world began. Jesus Christ, sabi niya to. Napaka-loving. Nakikita niyo na ba? Napaka-mapagmahal ng tatay natin. Hindi niyo nakikita. Ang nakikita niyo lang ba yung galit ni Almighty Father? Yung takot niyo kay Almighty Father. Yun naman nakikita ninyo. Sana makita rin natin yung pagmamahal ni Almighty Father sa atin. Yung nagtitiis si Almighty Father. Pinipigil niya yung galit niya. At ibinigay niya na lahat. Ano ba bang kulang? Parang ganun, no? Ibinigay ko ng lahat. Ano ba bang kulang? Pati anak ko, ibinigay ko na. Ano ba bang kulang ko? Ba't di pa kayo maniwala? Ibinigay ko na pa ditong Bible, instructions ko. Nakalagay, di ba? Nabasa natin sa Romans. Ano pa bang kulang? Kaya walang pagkukulang si Almighty Father. Tayo may pagkukulang kay Almighty Father. Tayo walang pananampalataya sa Kanya. Kaya it's about time for us to trust our Father fully, giving ourselves to Him. No?
ng buo. Dahil hindi lang buo ang bigay ni Almighty Father, sobra-sobra pa ang bigay na blessings niya. Pati yung mga ibibigay niya pa sa atin sa pagdating ni Jesus Christ. Marami pang ibibigay si Almighty Father. Kaso, yung mga ibibigay ni Almighty Father, hindi niya gusto. Ano ba yung gusto niya dito sa mundo? Yung magandang bahay, magandang kotse, magandang sikat kayo. Marami kayong kayamanan. Yung kayo ang namumuno. Ayaw ni Almighty Father nun. Pag ganun, prideful ka. Pag ganun, kasaitan ka. Kasi ganun si Satan eh. So, dun ka ngayon sa eternal damnation. Hindi ka satisfied eh. Gaya ni Lucifer, hindi siya satisfied. Eternal damnation. Baka naman sa eternal damnation, masatisfy kayo. Dun sa apoy na hindi nawawala. Malakas ang apoy na hindi nawawala. Yun ay for all eternity. Mag-isip tayo, no? Pag-isipan ninyo. At dapat, bilisan nyo na mag-isip. Dahil hindi natin alam ang oras o panahon. So, always remember, God loves us all so much.